Hello mga ka-Andrep, good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Back to work tayo sa ating pagbablog dahil pagaling na ang aking namagang kulite at nagkaroon na ako ng infection sa mata. Kaya hindi ako nakapag-vlog ng medyo matagal. So ayan, may isi-share ako sa inyo. Ito regarding ito doon sa ating mga setup between the motor shop owner and the mekaniko. So maraming mga style or maraming mga setup depende doon sa usapan at depende doon sa sitwasyon ng shop owner at ng mekaniko yung kanilang mga napagkasunduan. So iba-iba yung mga opinion kasi ng iba na nagsasabi, nagko-comment or yung mga iniisip nila. Probably hindi nila personal na naranasan yun or probably hindi sila yung nasa sitwasyon kaya nasasabi nila yung mga bagay-bagay na yun. Number one na doon yung palaging nagko-comment na dapat hindi na nangihingi ng parte sa labor ang shop owner. Tapos napakagahaman ng mga shop owner kung manghihingi pa ng parte sa labor. So sila yung mga taong hindi nila alam kung ano yung totoong sitwasyon kung bakit may ganon. Hindi nila iniisip yung meron tayong mga taxes, meron tayong mga requirements na kailangang i-comply na nangangailangan ng pera, pondo, bayarin na dapat ay manggagaling doon sa kinikita naman na maliit lang naman na parte natin doon sa shop. So share ko sa inyo, shout out kay Sir Alexander Taboratres. Ayan. Tama ka po ma'am Ann, may maintenance tayo sa shop. Lahat ng nabanggit mo na mga maintenance, sa akin 60-40 ma'am. Kapag 500 lang ang kita niya, di na ako nagbabawas. Napakaganda rin ng atake dito ni sir ng kanilang ng kanilang setup with the kanyang mga mekaniko. So I suppose may mga iba pa itong mga privileges si sir kung wala naman. Napakaganda nung mayroon silang target or mayroon din siyang consideration. Nakikita natin dito na may consideration si sir na kahit pag hindi umabot ng 500 yung kinita nila, ay hindi na siya nagbabawas. Napakalaking consideration na po nun. Kasi sa totoo lang, malaki din naman ang kinikita ng mga mekaniko, malaki ang kinikita nila. Nagkakataon talaga na may mga panahon naman talagang taghina at minsan naman talaga yung kapag marami kayong mekaniko sa isang shop. So medyo nahahati-hati yung inyong mga kinikita instead halimbawa na medyo malaki, so dahil sa marami kayo kaya lumiliit lang. Pero kapag dalawa, tatlo lang kayo, lalo na kapag dalawa lang, pangatling shop owner, ay napakaganda ng kita ng mekaniko. Pero may mga panahong minsan lang din nangyayari na ganyan nga na hindi kayo makakapag 500 up. So saludo tayo dito kay sir kasi nga meron siyang kumbaga parang pa-minimum na consideration na kapag hindi umabot sa 500 yung kinita or take home ng kanyang mga mekaniko ay hindi na siya nagbabawas ng parte ng shop na 40%. So, iba-iba yung sitwasyon po natin mga ka-Andrep. Depende sa sitwasyon po. Masasabi ko na minsan, syempre, kumbaga, mayroong mga shop, halimbawa kagaya sa amin, 20%, kasi nakapag na ako ng, ng mga, ng mga pangangailangan sa shop. Pero kapag baguhan ka pa lang po, napakarami mong kailangang bunuin. Napakarami mong kailangang, akala po natin simpleng tools lang, 17-18, box rin, 17-18-19. Marami pa pong pangangailangan sa shop kung gusto natin na mag-succeed din or mag-level up din yung ating mga services para sa ating mga customers. Hindi lang tayo mag-end up doon sa mga tools na mga basic. Marami ka pang kailangang kompletuhin na mga tools na para makapag-serve ka doon or magagamit mo doon sa paminsan-minsan mo lang siyang gagamitin, pero kailangan once na mayroon siyang ganong pangangailangan. So, kailangan mo yung pag-ipunan, kailangan mong bunuan yun, plus the taxes, plus maraming mga maintenance na kailangan. Kaya dapat maintindihan din yun ng mga mekaniko at yung kagaya nga ng nabanggit ko kanina, malamang ay hindi yung mga nagsasabi ng kung ano-ano na laban sa mga shop owner ay malamang hindi sila yung nandoon sa sitwasyon, wala silang alam sa ganitong klaseng mundo ng negosyo. Kaya yun yung mga nasasabi nila.
Marami akong kilalang nagsi 60-40. Depende yun sa sitwasyon kung bakit 60-40. I'm sure may reason behind yan. May nag 70-30. Mayroon namang nag 220-80, 80-20. Mayroon namang zero si shop owner. But, napakalaking risk niyang si zero owner kapag yan ang inyong pinatupad. May baka magkaroon kayo ng adjustment later on kapag maramdaman nyo na kayo na nagsa-shoulder ng lahat ng taxes na gagaling na sa dito sa retail business ninyo, hindi na doon sa inyong sa inyong shop na supposedly may kita na sarili ang shop para i-shoulder niya yung kanyang mga taxes obligation at iba pang mga maintenance. Risk din nun kasi hindi naman mapoprovide ng inyong mekaniko lahat ng gusto nyo na dapat kayo ang magdidesisyon kung ano ang mga tools na inyong idadagdag, ano ang mga machine na gusto nyong idagdag para sa mas magandang serbisyong maibibigay ninyo sa inyong mga customers. Pinaka-basic example dyan. Halimbawa, gusto nyo mag-upgrade ng compressor. Halimbawa, gusto nyo mag-upgrade ng welding machine, portable. Halimbawa, gusto nyo nang mag-upgrade or magkaroon ng tire changer. Halimbawa, gusto nyo nang magkaroon ng mga lifter. May didemand mo ba yun sa iyong mekaniko? Kung hindi siya mag-comply, kung ayaw niyang sumunod or hindi pabor sa kanya, mapipilit mo ba siya? So magkakaroon kayo ng conflict pagdating sa mga ganung bagay. Hindi kagaya nung ikaw na shop owner ang may control ng shop mo, ikaw ang magkaroon ng desisyon kung ano ang plano mo sa shop mo. Kung hanggang dyan ka na lang ba or gusto mong mag-level up. Kasi once na nag-level up yung ating shop, mag-level up din yung ating kita, mag-level up din ating customers dadami dahil doon sa mga services na meron tayo. Let's say for example, yan yung ating tubeless machine, di ba? Kung may tubeless machine ka, mas gugustuhin ng customer na sa inyo magpakabit ng tubeless tire kasi hindi magagasgasan yung kanilang mugs, may ingatan yung kanilang mugs, di ba? Safe yung kanilang mugs, di ba? So hindi mo yun maididemand sa sa mekaniko mo na dapat magkaroon ka ng ganyan ha kasi nga kanya yung tools, wala kang parte. So wala kang control doon. Magsisimula kayo ng iringan at hindi magpa-prosper, hindi lalago or hindi magne-level up yung iyong shop mismo. Maliban dito sa iyong retail store. So yun yung pinakamasasabi ko doon sa mga shop owner na wala or hindi nanghihingi ng parte sa kanilang sa kinikita ng kanilang mga mekaniko. Okay yan sa simula. Diyan din kami nagsimula doon sa namin sa unang shop. Yung sa mekaniko ang mga tools niya tapos wala kaming parte. Yun yung na-experience ko na sinishare ko sa inyo na yun yung risk niya or yun yung downfall niya. Wala kang control, yun lang. Kung anong yun lang. Kasi once na mag-demand ka na hindi niya magustuhan, hindi niya gusto niya ma-provide. So ikaw ay parang manghihina ka na, ay ganito, ganun. Hindi mo rin naman siya mapursige. Kasi nga naman, medyo kailangan ng kapital yon. So yun yung pinakapunto ko kung bakit tayo mga shop owner ay dapat may parte sa kinikita ng shop mismo because it's a separate business. Ibang business siya, iba dapat ang kinikita niya at siya dapat ang magkukumply or siya dapat ang makakatugon or sa kanya dapat manggagaling sa kita niya manggagaling yung ipang paano rin sa kanya, ipang pa-level up or yung pampa-develop sa kanya, yung mapoprovide niya yung mga pangangailangan or yung tools pa, machine pa na mas makakatulong para sa kita ng inyong shop. Kasi malaki din ang kumbaga advantage din yon sa mekaniko. Siyempre kung tayong shop owner, marami tayong machine or mapoprovide natin yung mga kakailanganin talaga, edi marami din silang gawa, marami din silang kita, di ba? Kaya ako suggest ko talaga, wag kayong pumayag doon sa wala kayong parte kasi mag-isa kanila lang ang tools. Okay yan sa umpisa, but later on marirealize ninyo na kumbaga pangit yung magiging result niya. As a shop owner kasi gusto natin syempre na paangat tayo, pataas tayo, padami ng padami yung ating services na may offer sa ating mga customers. Pero kung hindi ngayon maipoprovide,
hanggang doon lang din talaga tayo. So, sana ay nakatulong. Yun lang po at shoutout ulit kay Sir Alexander. Sa mga gusto magpapa-shoutout, ayan, comment lang kayo sa mga latest video natin at tayo magsha-shoutout. Pag-uusapan natin yung mga sina-shoutout ninyo. See you on my next video. Bye-bye!